Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 4 hanggang 10. So mga mahal kong Libra, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot para po sa ating ah, question sa dulo ng ating reading. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, hintayin mo. Sasagutin ko po yan. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Libra, tulungan nyo po ako this week, no? Continue liking po, subscribing. Welcome po sa ating mga new subscribers. Ganon din po sa mga nagko-comment. Hello po. And i-share nyo po ang ating video para po maraming mga Libra pa ang makapanood ng ating mga libreng readings. And please po, do not skip the ads. Yan po talaga yung makatulong sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you, thank you, thank you po for your love, support, at pagtulong sa akin. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang The Wheel of Fortune. Si Wheel of Fortune, yes, that's right. Swerte ka this week. Something is changing within you. Sabi nga sa kanta ng Defying Gravity. Pero sabi dito ng yung spirit guides, yung kapalaran mo magbabago na this week, no? Halimbawa, yung isang papeles nakabinbin, walang kasiguraduhan, asahan mo yung biglang aandar, o kaya nalibre ka sa isang pamasahe, o kaya yung utang biglang binayaran, o kaya yung deadline biglang naurong, no? Marami ka pang time para asikasuhin yung isang project. O kaya bigla-bigla this week walang traffic, no? Nakapasok ka sa work ng maaga. O kaya yung kapatid mo o ikaw biglang nagkaroon ng bagong trabaho na talaga namang mataas yung sweldo. O kaya yung kapatid mo na promote. Merong mga lucky news na dadapo sa buhay mo this week na labis mong ikakatuwa. O kaya ikaw, may negosyo ka ngayon, asahan mo, kung nahihirapan ka sa kita, bigla-bigla, magbabago, tataas na, maganda na yung kita mo. O kaya kung ikaw ay may trabaho ngayon at nahihirapan ka, asahan mo na gagaan na yan at magbabago na. Maswerte ka ngayon at maramdaman mo yung mga beautiful changes na yan sa buhay mo. Okay? In your core energy, meron kang the Queen of Cups. Yes, yung puso mo, walang pagsidlan ng saya. Okay? Ramdam na ramdam mo that whatever your heart's desires, bakit parang bumibilis? Bakit parang dumadali? Bakit parang nakukuha ko agad-agad? Meron ka lang hiniling, biglang boom, nandyan na. Meron ka lang pinagdasal, biglang boom, may sagot na. Yung dating magulo, yung dating mahirap, bigla-bigla umaayos, and you don't know why. Because kinakatigan ka ngayon ng swerte, no? Magnet ka ngayon ng swerte this time. Kaya yung mga heart's desires mo talaga namang natutupad na kukuha, no? Palalimin natin to with the Queen of Cups confirmed by the Eight of Swords. Yes. Yung mga dati akala mo wala kang solusyon, wala ka nang magawa, parang feeling mo ano ba yan? Bakit hanggang dito lang ako? Bakit hindi na ako makaalis sa problemang ito? Biglang boom, nakahanap ka ng paraan, nasolusyonan mo yung problema akala mo walang solusyon, tapos mas lumalakas yung kumpiyansa mo kasi, wow, kaya ko na. Wow, nagagawa ko siya. Parang ganyan. So, lalong tumitibay yung lakas mo. At kung ano man tong pinagdadaanan mo ngayon, Libra ha, asahan mo makakalagpas ka sa problemang yan. At sobrang saya mo dahil you have found the right solution to fix the problem. And you will feel so confident na parang, sabi ko sa inyo, magagawa ko eh. Sabi ko sa inyo, kaya ko eh. So, na-magnetize mo yung swerte because bumibilib ka sa iyong sarili. Congratulations. So, Libra, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga sitwasyon or problema mo na parang naiipit ka at gusto mo nang solusyonan, gusto mo na makaalpas dyan? Comment down below, isulat mo yung solusyon na gusto mo mangyari at kung ano yung problema ang gusto mong masolusyonan because it will be manifested para sa'yo. Kaya sulat na sa baba para masolusyonan na yan. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Three of Swords. Sabi dito, mag-focus ka, Libra, sa healing.
o paghilom, no? Maraming mga nangyari before, especially sa mga problema, sa mga akala mo wala ng kalusutan, akala mo wala ng katapusan. Pero here, sa kabila ng mga pinagdaanan mo, sa kabila ng mga sakit, ng bigat, ng pain, sabi dito, let's move on. Alam ko madaling sabihin, alam ko madaling ipayo, pero ganun talaga eh. That's the only way for you para makaalpas, para makarating sa mga bagong bagay, is for you to really forgive yourself from what happened in the past and forgive other people too. Kung sino yung mga nagkulang sa'yo, nanakit sa'yo, nagkasala sa'yo, let karma give them their deserved parusa. 'Di ba? Pero ikaw, palayain mo ang sarili mo sa pain na yon, sa negativity na yon. Nang sa ganon, umikot ang kapalaran ng maganda sa'yo. Kaya, ichupi lahat ng negativity sa puso, sa isip, sa salita, no? Kalimutan mo yan, itaboy mo yan. Nang sa ganon, patuloy na umikot sa'yo ang magandang kapalaran. Okay? Three of Swords. The Nine of Cups. Yes, yung Nine of Cups, ito yung mga wishes mo. So ngayon, pumikit ka na Libra. Alam kong alam mo ang ating drill. Kapag lumalabas si Nine of Cups, time mo na to make a wish. So go on, pumikit ka na dyan at mag-wish ka na because it will come for you. So now, si Nine of Cups, kinonfirm niya si Three of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, alam niya na marami kang heartbreak pagdating sa mga pangarap mo. Siguro, hanggang ngayon, hindi pa siya natutupad. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Hanggang ngayon, parang feeling mo, teka, ano bang status na? Ano bang dapat ko pa bang asahan dyan? Pagkatsagaan ko pa ba? Ilalaban ko pa ba? Pero sabi dito, do not let your heartbreak ruin your wishes. Do not let your heartbreak stop you from going to your goals or achieving your goals. Kailangan itong mga heartbreak na ito ay mga battle scars. Ito ay mga parte ng tadhana mo patungo doon. Parte ito ng journey. Kaya huwag kang papagupo sa mga pain na ito. If you really want this wish, fight. Dahil makikita ni tadhana, ni universe na, wow, si Libra talagang nagpapakahirap sa kanyang pangarap. Talagang seryoso siya. So dahil pinaparamdam mo kay universe na, I want this, I won't stop for this, I will reach this, tutulungan ka niya. Kaya panahon to Libra para talagang maghilom ka sa nangyari sa past. Para nang sa ganun, wala nang hadlang, wala nang mabigat patungo doon. Okay? So, Libra, ano po ang fiesta sa inyo? Taga saan ka po ba? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading? At ano yung unique sa fiesta nyo sa lugar ninyo? Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Five of Wands. You really need to fight for what you think is yours. Tingnan mo dito, yung puso mo, pinapahalagahan mo yung mga gusto mo. Alam mo sa sarili mo ang gusto mo. Kaya, wag ka nang mag-negative self-talk pa dyan. Wag mo nang maliitin pa ang sarili mo kasi kayang-kaya mong lumaban para sa mga bagay na ito. Wag kang ma-intimidate, wag kang matakot na humakbang or makipagsabayan sa kanila because meron ka ring magagawa para manalo. Meron ka ring magagawa para mag-stand out ka sa mga yan. Okay? For others naman dyan, sa ibang Libra dyan, pinapayuhan ka dito na iwasan mo yung mga away sa pamilya. Yung mga hindi pagkakaunawaan, sagutan, papatol ka sa kapatid mo na may sinabi lang na mali, talaga naman pinalaki mo yung issue. No? You need to really try to pacify any misunderstanding, any conflict sa pamilya. Nang sa ganon yung swerte ay hindi makaantala sa'yo. Okay? Because ang swerte gusto talaga niya puro positivity, good flow of energy. Pero paano daw magkakaroon ng good flow of energy kung maraming away at problema sa pamilya? So make sure na smooth sailing yan. Ipaubaya mo na yung mga bagay na talaga naman nagpasakit sa ulo mo. And make sure na walang away, walang gulo this week. Okay? The Five of Wands, the Ten of Cups. Okay. Sabi ko nga sa inyo, yung pamilya dapat harmonious. No? Pahalagahan na kadugo ko yan, kapatid ko yan, anak ko yan, magulang ko yan. Kung ano man tong mga rason ng away o rason ng gulo, lagi niyong isipin na pamilya tayo, magkakasama tayo. Your whole family energy is important para sa swerte mo this week.
Okay? Kung ikaw ay humaharap ngayon sa mga parang gap, no? May gap ka halimbawa sa kapatid mo, may gap ka sa magulang mo, na kapag nakikita kayo, parinigan, kailangan daw pahupain yan. Ramdam ko dito na ikaw daw ang dapat mag-unawa. I don't know why. Maybe because ikaw yung may maturity, ikaw yung mas may puso. I don't know why I said that. Your spirit guides are telling me, alam kasi niya na mas kaya mo. Mas kaya mo mang-unawa, kaya mong magbigay, kaya mo magparaya to value kung ano man tong pampamilya, no? So, just be the kind and selfless person that you are, because importante yan sa pag-ikot ng kapalaran mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Fool card. Yes, talagang meron kang mga bagong gagawin, no? At dahil diyan sa mga bagong 'yan, iniisip mo, kaya ko ba? Magagawa ko ba 'to? Baka mag-fail naman ako. Kaya ko ba talagang itagumpay 'to? Pero sabi dito, itaboy mo ang negative self-talk. Talagang namnamin mo, mahalin mo tong bagong journey na ito dahil importante ito sa itatakbo ng buhay mo. Some of you are manifesting a new job, may sisimulan na bagong negosyo, merong a-applyan na bagong karera, or meron kang bagong proyekto na talaga namang nag-require sa'yo to be brave, nag-require sa'yo na talagang sumugal at sumubok. Nako, this will be a lucky, lucky, lucky new opportunity. Kaya ramdam ko dito na ano man ang mangyari, papasukin mo talaga to. Gagawin mo talaga to. Because you know, dito ka sa swertehin. Congratulations. Full card, the Six of Pentacles. Yes, it will come to you tenfold, no? Parang ramdam ko dito, sabi, panahon mo na eh. Time mo na to eh. Para talagang ikaw ang blessed na blessed na blessed sa bagong pagkakataon. You have put the hard work. Ibinigay mo lahat ng effort mo, time mo, energy mo. Nag-training ka pa para sa iba. Nag-workshop ka pa, nag-aral ka pa sa YouTube kung paano gawin yung isang bagay. And now, darating na sa'yo yung pagkakataon, ibibigay sa'yo yung chance na parang, uy Libra, ikaw na. Uy Libra, panahon mo na, kikilos ka na. Tumawag na si boss, pasok ka na. Parang ganyan. So, pag dumating sa'yo yung magandang balita na talaga namang magsisimula ng pagbukas ng gate mo, pasok ka na. Larga ka. Parang it's now or never. I will do my best. I will give my all because this is a once in a lifetime opportunity na ayaw kong sayangin. Congrats po. Okay? Especially here, in the near future, you have the Four of Wands. Stable income, stable family, stable na relationship. No? Sabi ko nga sa inyo, iwas away, iwas gulo. Boom! Stable ang pamilya. Tulungan kayo, sama-sama kayo. Kaya kung ano man tong sisimulan mo na bago, kung ano man tong isusugal mo, na talagang sabi mo, time na for me to take a risk. Naku, mag-pay off yan in the near future. Antabayanan mo 4 weeks, 4 months, or 4 years, no? After watching this video, talaga namang matatag na, matibay na, kung ano man tong ni-risk mo ngayon, no? I'm seeing here celebration, reaching a milestone, merong magandang balitang pampamilya, halimbawa, nakabili ng bagong bahay, nabayaran na yung utang, or natubos na yung nakasanglang property, or merong gagraduate sa mga pamilya mo, no? Or merong maaabot na new milestone na talagang worthy of celebration for the family. Four of Wands, the Three of Pentacles. Yes, dahil tulong-tulong kayo, naabot nyo yung milestone. Halimbawa, nagtulong-tulong kayo pamilya ngayon para mabuo yung family business na yan. So asahan mo in the near future talaga namang namamayagpag at tulungan pa rin kayo para maabot ito. O kaya meron kang inaasikaso ngayon na bagong project, sideline, or talaga namang isang bagong bagay. And soon, you're gonna be very, very happy dahil successful na ito. At hindi ka lang mag-isa sa bagay na ito. Meron kang mga katulong, kasabay, kasanggang dikit, mga taong maaasahan mo na talaga magpapatuloy kasabay mo na palaguin ito at patibayin pa ito. So congratulations. Okay? I don't know why. Nakakita ko ng tao sa inyo, ibang Libra ito ha, para magtatayo ka ng negosyo soon, tapos makakatagpo ka ng mga empleyado na swak doon sa balak mong gawin sa negosyo mo. So, wag kang matakot na itayo or simulan yung bagay na yan because you will meet the right people that will assist you.
Para sa iba naman dyan na hindi negosyo ang tinutumbok, sa trabaho mo ngayon o sa buhay mo ngayon, talaga namang may support system ka na talagang aagapay sa'yo at ipagbubunyi yung success mo this time. Congratulations. Meron din sa inyo parang may mga backer, no? Parang may mga ano ka, may mga connection ka. And these connections will help you reach that finish line or milestone. Congratulations. In your challenge for the week, you have the judgment card. Sabi dito ng yung spirit guides, minsan, ayaw mong sundin yung tawag ng yung damdamin. Alam mo na kung ano yung dapat mong gawin, pero iniiwasan mo. Ayaw mong makita yung totoo, ayaw mong sundin yung mga na-realize mo, at dahil minsan takot ka eh. Takot ka sa responsibility, takot ka sa konfrontasyon, takot ka sa katotohanan in general. Pero this week, Libra, kailangan mo talagang magising. No? Kung ano yung totoo sa partner mo, kung ano yung totoo sa negosyo mo, kung ano yung totoo sa trabaho mo, o sa buhay mo in general, na ma-realize mong, ay mali pala to, ay ganun pala, ay mali pala yan. No? Whatever you need to realize this week, tanggapin mo yan, harapin mo yan, mahalin mo yan, and i-admit mo sa sarili mo na, eto yung truth, ano gagawin ko dito. Halimbawa, na-realize mo sa trabaho na kahit pala mag-overtime ako kada araw, hindi pala effective or hindi pala magbabago ang payslip ko. So yung ganyang katotohanan, tanggapin mo na okay, walang kwenta pala yung overtime ko, hindi na ako mag-overtime. Ilalaan ko na lang to sa pamilya ko, parang ganyan. So kung ano marirealize, tanggapin, aksyonan para mailihis mo pa, maitama mo pa. Okay? The judgment card, you have the sun card. Yes, clarity. Clarity. You need to embrace the truth. You need to be enlightened with the truth. Meron sa inyo pinapayuhan ka na, hoy, tanggapin mo ang totoo. Kahit masakit pa yan, kahit talagang makadurog puso, or ang resulta ay maghihiwalay ka with your friend, with your co-worker, or malulusaw yung ilusyon mo sa isang bagay. Tanggapin mo. Because that clarity, that truth, will really set you free. Promise, lalaya ka dyan. Kahit gano'n pa kasakit yung katotohanan, ang kapalit niya ay kalayaan mo at totoong kaligayahan mo. Kaya tanggapin natin. Okay? In your fortune, meron kang rejuvenating rain, clear the past and heal the present. Sabi sa'yo, kailangan talaga kalimutan na natin yung mga nagdulot sa atin ng pain, suffering, and sorrow. Kasi kapag bit mo yan, nako, lalo kang mahihirapan. At talagang pag binibit-bit mo yung mga pain from the past, yung energy mo, negative. Kaya nahihirapan pumasok si swerte. Kaya itabo yung negative energy para makapasok na mabilis si swerte. Okay? In your fortune, you have the King of Wands. Sabi dito, this week, successful ang plano mo. Kung meron kang lalakarin, kung meron kang sisimulan na bagong proyekto, or bagong plano, or meron kang aasikasuhin, asahan nyo po ang successful outcome sa bagay na yan. Ang kailangan lang dito, Libra, maging masipag ka, maging matapang ka, na gawin, aksyonan at humakbang. Walang mangyayari kung maghihintay ka lang dyan. Kailangan dito ng inisyatibo mo. Ikaw mismo magsisimula, ikaw mismo ang kikilos, ikaw mismo ang gagalaw. Kasi you will see na wow, kayang-kaya ko pala to. Kayang-kaya ko siyang ipanalo, kayang-kaya ko siyang ma-accomplish. Kaya tantanan mo yung mga kaduwagan mo today, okay? Just be brave. Magkaroon ka ng determination and passion because your plan is working in your favor. King of Wands, dalawa kunin natin, the Queen of Cups and then the Six of Cups. Sabi dito, sundin mo ang puso mo, no? Alam niya na kung ano man tong planong to ay talagang importante sa'yo at magpapaligaya sa'yo. So, kung ano man yung kumakadena sa'yo in the past, wag mo nang hayaan pang makatali yan sa'yo. Learn to really pivot your energy sa kapakipakinabang at wag mo nang bigyang buhay pa o i-big deal pa yung nakaraan. Kapag po lumalabas si Six of Cups tapos sa fortune mo pa, ibig sabihin matagumpay mong malalagpasan kung ano man yung mga problema sa plano mo. At magre-rejoice ka, mag-e-enjoy ka talaga at talagang iiyak ka pa sa sobrang saya dahil nagawa mo yung plano or nalagpasan mo yung problema sa planong yan. Congratulations. Okay?
In your divine messages, meron kang luck is on your side. Yes, talagang maswerte ka ngayon. You have the lucky energy. Gamitin mo to ng tama. Huwag mong sayangin. Papabor sa'yo yung maraming bagay this week. You have the Knight of Cups in your divine messages. Sabi dito, yung pinakahinihintay mo na alok, yung pinakahinihintay mo na offer, naku, darating yan at sa'yo ibibigay. Kaya importante Libra na bukas ka, ready ka para sa mga oportunidad at ihahanda mo ang iyong sarili para talagang pag pumasok ka doon, sure ball ang tagumpay. Sabi rin dito, you need to offer yourself, no? Yung serbisyo mo, yung sarili mo, be a helping hand kapag may nangangailangan sa'yo dahil yung tulong na ibibigay mo, nako, maganda ang balik niyan. Good karma yan. Kaya always present yourself in the best way possible para nang sa ganun kapag dumating ang pagkakataon, ready ka. Because armasado ng swerte ang mga taong handa. Okay? Importante yan. Knight of Swords, Knight of Cups rather. Siya nga pala narinig ko sabi, kailangan daw laging planchado yung uniform. I don't know why. Laging nakahanda yung kurbata or laging nakahanda yung pang-apply na damit or kailangan daw laging maaga ang gising mo nang makita mo daw agad yung text, chat, or email. I don't know why. So, kung kanino man yan nakaka-relate, do it. Magising ka ng maaga para makita mo agad yung chat, para makapunta ka kaagad. Parang ganyan. Okay? Chariot card, yes. Sabi dito, merong offer na dumarating para sa'yo ang magpapasulong sa'yo forward. Meron ng resulta, meron ng advancement, no? At kaya huwag ka mag-alala kung feeling mo tenga ka ngayon. Huwag ka mag-alala dahil aandar na yan. Meron ng development or pag-andar. Your spirit guides are telling you, you need to prepare ha, para kung ano man tong darating na bago, ready ka agad na sumunggab or sumugod at umandar. Okay? Do not worry. Everything is working smoothly para sa'yo. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have wreath, sorrow over a loss. Talagang meron ka talaga mga painful experiences sa mga naranasan mo in the past. Pero sabi dito, pag hilumin mo na yan, nang sa ganun makapag-move on ka na. You have pale, time to get out of a situation. Yes, panahon na para lumaya ka sa isang lugar o sa isang sitwasyon na parang feeling mo nakatali ka at wala kang magawa. Panahon na for you to honor your heart. Alam mo na hindi ka na masaya dyan, alam mo na mali ang pag-stay mo dyan. So, why not give yourself the power na lumaya sa isang bagay o sa isang sitwasyon at hanapin mo yung ikakaligaya mo. You have peacock, beware of great pride. Sabi dito, huwag ma-pride, huwag ma-ego. Pag kailangan pag-usapan, kailangan mapagkumbaba nang sa ganun magkaroon ng harmonious relationship sa pamilya or katrabaho. You have tower, solid foundation, success with effort. Sabi dito, kapag talagang matibay ka, malakas ka, nag-e-effort ka, mabubuo mo yung tower mo of your success. Okay? Ang outcome ni Libra for May 4 to 10, you have the Magician card. Wow, maswerte ka talaga because one manifestation is coming true. Yung hakbang mo na ginagawa mo na ngayon, yung pagsugal mo sa isang bagay, naku, dire-diretso mo yan dahil unti-unti mo na makakamit sa buhay mo yung katuparan ng mga gusto mo. Dinasal mo lang to dati, minanifest mo lang to dati, pero ngayon nangyayari na sa yung reality. Kaya do your best, huwag kang matakot, umandar ka, maging matapang ka na sundin mo yung plano mo o yung idea mo because those bravery and those initiative and dedication ang magpapanalo sa gusto mong mangyari this time. Pinapayuhan ka rin dito to take action. Panahon na para kumilos, panahon na para humakbang, panahon na para gumalaw. Magician card, the Justice card. Ikaw to Libra. Pag lumalabas ka sa iyong reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo this week. Sabi dito, pag tayo a-action, kailangan daw balansehin natin ang ating sarili. Ano ibig sabihin nun? If you work for today, maghanap ka rin ng time to rest, to relax, to have fun, para balanse ang buhay. Pinapayuhan ka din na bawat action dapat daw pinagmumuni-munihan. Kapag ba ginawa ko tong plan A ko, anong epekto, anong resulta? What if option B na lang? Pag option B ba nilapag ko at ginawa ko, anong resulta? It's all about you thinking and planning the right step. Nang sa ganon, itong hakbang mo ay hindi mauwi sa wala at hindi masira. Okay? Sa panahon to for you to evaluate every action. Nang sa ganon, walang pornada at walang aberya. Okay?
Halimbawa, balak mo mag-apply sa isang agency patungong New Zealand, halimbawa. So, imbes na mag-prepare ka kaagad ng papeles, alamin mo muna kung legit. Alamin mo muna kung nakapagpadala na ba yan ng mga OFW sa New Zealand. Alamin mo kung may papers yan sa DMW. Alamin mo kung ano ba talaga yung requirements. Madali lang ba? Kaya ba yan ng katawang lupa ko? Kaya ba yan ng budget ko? Parang ganyan. So, inform yourself with the right information bago tayo gagalaw. Okay? So, Libra, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale and exhale your answer to your beautiful question. You have the Hierophant, the Four of Cups, and the Hermit card. Oh, tumalon din yung isa. Kunin natin. You have the Three of Cups. Isama natin. Okay. At the bottom of your deck, you have the Six of Swords. Meron ka ng gustong bagay na umandar. Ano? Parang kating-kating-kating ka na makalaya, makalarga, magkaroon ng development, and makasulong sa buhay. At nandoon ang isip mo ngayon, paano ako makakaabante sa isang bagay at ano yung dapat mong gawin. Sabi dito, kung ano man tong bagong darating, huwag kang choosy. At huwag kang masyadong mataas yung standard mo. Kita ko dito. Sabi daw, huwag pataasin ang standard. Kung ano yung dumating, ay either pagtiyagaan or pagsumikapan mo. No? Kasi you are really on the ladder of success. Paunti-unti ka dito, Libra. At hindi mo kailangan biglain ang sarili mo na kailangan milyonaryo agad ako. Kailangan permanent agad yung kita. Kailangan may kontrata agad. You need to make sure na pinapakita mo na you're willing to do the right thing. You're willing to cooperate. You're willing to go to the system para kung ano man tong opportunity na to ay tumaas at gumalaw. No? Hindi lahat ng pag-andar ay mabilis. Hindi lahat ng pag-andar ay dire-diretso or quickly or instant. Sometimes we need to go to the process. Ang importante ngayon, tinatanggap mo yung bagong dumating. Alam ko malungkot ka na dahil marami kang mga pagkadismaya sa maraming bagay sa buhay mo. Pero sa bagong darating, huwag nating igaya sa mga dating disappointments. Ito yung bagong opportunity mo na magpapasulong sa'yo. Now, surround yourself with the right people. No? Magtanong-tanong ka, mag-confide ka sa kanila, buksan mo yung puso mo sa kanila, parang sabihin mo, halimbawa, kung kaibigan mo man to, friend, tulungan mo naman ako, nahihirapan ako dito. Sa tingin mo, anong dapat kong gawin? Don't isolate yourself. No? Sa sobrang pag-isolate mo, lalo ka nabuburyong, lalo ka nababaliw sa mga dapat mong gawin. Panahon to gather your friends, gather your family, and talk to them. Because kapag nakipag-usap ka sa kanila, doon mo marirealize na, ay, marami palang pwedeng option. Marami palang pwedeng paraan. Nakulong ka lang sa limitado mong iniisip. So, really, talk to your trusted people para malaman mo yung next move sa bagong bagay na dumating. May darating na bago sa'yo or bagong opportunity at hindi mo alam kung isusulong ko ba to or aatras ako. Now, gather more information. Maghanap ka ng mga guidance, ng mga gabay para lumawak ang isip mo at alam mo na yung gagawin mo dito sa bagong ito. Okay? Kung nag-a-ask ka ng yes or no, the answer is maybe. Maybe. Bakit? Hindi oo, hindi hindi. Pero depende kasi to sa kung ano yung realization mo sa bagong darating. Gusto mo ba to? Pangarap mo ba to? Or hihindian mo? Kaya maybe Kumbaga, sabi na yung spirit guides, binibigyan kanya ng tsansa para ikaw ang mag-decide. No? Maganda sana to, makasulong ka, makapag-move forward ka. Pero, importante kasi na ino-honor mo ang puso mo. Gusto mo ba talaga to? Dito ka ba talaga mag-excel? Or, balak mo na naman mag-retreat at huwag na lang sabihin sa iba kasi feeling mo baka makadagdag ka lang sa problema nila or ayaw mong lumabas na mahina ka or nangangailangan ka ng tulong. So, tawag talaga to sa'yo, Libra, to really balance mo muna. Should I pursue this or not? Ikaw ang makakasagot. Sabi dito, maybe. Maybe yes, maybe no. But most definitely, susulong ka. Makakaabante ka dito. Okay? So Libra, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 4 to 10. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.